Dulot ng bagyong Pedring at Kiel sa iba't ibang rehiyon sa bansa, hindi inaalis ng DTI ang posibilidad ng pagtaas ng presyo ng pangunahing mga bilihin. Bagamat sa ngayon ay nananatili pa rin ang presyo ng karamihan sa mga produkto kung saan inaasahan namang bumaba ang presyo ng pandesal. Nagpapatrol, Angelique Atienza. Umikot kaninang umaga sa Batangas ang DTI para kumustahin kung may pagbabago sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Hanggang sa ngayon kasi ramdam pa rin ang epekto ng magkasunod na pananalasa ng bagyong Pedring at Kiel sa ibang rehiyon sa bansa. Pero ayon sa Department of Trade and Industry Batangas, wala pang naitatalang pagtaas sa mga manufactured products o sa petrolyo, bagamat ilang produktong pang-agrikultura gaya ng isda at gulay na ang tumaas ang presyo na hindi naman raw maiiwasan. We are expecting na magkakameron ng pagbabago at pagtaas dun sa mga isda. Sa all other products ay hindi pa. No? I would like to emphasize that dahil sa baka magkameron dahil nga sa problema ng transport. No? Bagamat may epekto raw sa pagluluwas at pag-aangkat ng mga produkto mula sa norte, siniguro naman na sapat ang supply ng mga produkto sa probinsya. Sa katunayan, bumaba pa raw ang presyo ng produktong petrolyo. Masaya naman niyang ibinalita na magkakaroon ng pagbaba sa presyo ng tinapay. Ilulunsad muli na mas mababa pa man din ang presyo ng Pinoy Pandesal. This is to assure na ang ating mga kababayan ay makakatikim ng maayos na tinapay sa ganitong panahon ng kagipitan. Patuloy naman ang pagmamonitor nila sa mga pag-usad at pagbabago sa presyo ng mga produkto para kaagad na maipaalam sa publiko. Angelique Atienza, Patrol ng Pilipino.